ulitin ko, ang subject natin ngayon ay Old Testament Survey. So, ibig sabihin, importanteng makita natin kung ano yung mayroon pagdating sa Old Testament. So, sabing ganyan, pag pinag-usapan natin ang Old Testament, ito ay alam din sa salitang Hebrew Bible o kaya Tanakh. Okay, Tanakh. Na ito ay isang Hebreyong salita na ang ibig sabihin ay Old Testament. Pero kung papansinin natin, itong Tanakh na ito, ang sabi ganyan, forms the foundational scriptures for Judaism and the first part of the Christian Bible, encompassing 39 books. In Protestants canon, Recording in progress. That is 24 in the Jewish count. So it narrates Israel's history, laws, prophecies, and poetry from creation to around 400 before Christ. So kuhanin natin. So sabing ganyan, pag pinag-usapan natin yung Old Testament sa Hebrew, tinatawag ito na Tanakh. Okay? Hebrew Bible, Tanakh. Kaya kung papansinin natin sa atin, pag tinignan natin yung Bible natin ngayon at saka yung Bible na sinasabi dito sa Tanakh, parang hindi siya pareho. Dahil ang Tanakh scriptures, makikita natin na ito ay binubuo ng 24. Tapos ang sabi niya sa Protestant sa panahon na iyon, doon sa 400 BC, 39 siya. So ibig sabihin, bakit ganon hindi siya magkapareho? Sa palagay ninyo, bakit hindi siya magkapareho? Ilan ba ang books natin sa Old Testament? O, sino ang nakakaalam? Ilan ang books natin sa Old Testament? Pwede po kayo magbukas ng Biblia. 39, di ba? Ay, no, 39 books. O, ilan po? Buksan po ninyo yung mga Biblia ninyo. Ilan po ang aklat natin sa Lumang Tipan? Pwede po ninyong ilagay dito sa comment kung ayaw ninyo magsalita. 39 po. Ilan po? 39. Okay, so tama po si Pastora Joanne. Meron po tayong 39 books sa Old Testament. So ibig sabihin, doon sa Protestant Bible, which is 39, sa Jewish, it only counts 24. So hindi po siya magkapareho. Ang tanong ngayon, paano yun? Bakit sa Jewish count 24, pero bakit sa atin? Kasi pagka sinabing Protestant canons, iyon tayo, kasama tayo doon. Kaya nga ang tanong, bakit 39 sa Protestant canons, pero sa Jewish count, ibig sabihin, sa Hebreo o sa mga Hudyo, mayroon 24. Anong naging problema? Bakit hindi siya magkapareho? Sabing ganyan, pag tinignan natin doon sa 400 BC, before Christ, ang Biblia o yung tinatawag natin na scripture o yung kasulatan, sabing ganyan, it narrates Israel's history, laws, prophecies, and poetry from the creation to around 400 before Christ. So, ibig sabihin, makikita natin, pareho rin naman. Ibig sabihin, sa atin, sa Protestant Bible, yung divisions na iyan na ipinakita, history, laws, prophecies, and poetry, pareho din. Kung ano ang division na mayroon sa atin, sa Protestant Bible, ganoon din yung division pagdating dito sa Jewish counts. Ang tanong ngayon, bakit hindi pareho? Ano po sa palagay ninyo? Bakit hindi siya pareho? Ang Biblia po natin ay nakadepende rin sa Biblia ng mga Hudyo. Sila po yung mga Israelita. Pero ang tanong, bakit hindi pareho ng Hindi pareho ng tinatawag na yung hatian. Bakit sa kanila ang bilang lang 24, sa atin ay 39, pero kung papansinin natin, pareho naman ng mga divisions. Ibig sabihin, yun nga, yung history, laws, prophecies, and poetry. Meron po bang may gustong sumagot dyan? Pastora, opinion lang po, Pastora. Saglit lang po, saglit lang po. Tignan po muna natin si Kuya Sandy, tapos susunod si Ate Joanne. Sa tingin ko po, kasi may mga books po na katulad po ng First Kings, Second Kings, baka isa lang sa kanila yun.
Mga Chronicles, Second Chronicles, baka mamaya isa lang sa kanila. Iyan lang po ang observation ko, baka ganun. Yung mga 2 books ay isa lang para sa kanila. O, si Ate Joanne? Pastora, sa tingin ko po, kasi noon, hindi pa books ang gamit ng mga Jewish people, gamit nila scroll. Tapos, pag-compile na siya, naging books na siya, naging 39, tingin ko lang po, malagay ko lang po ganun. Okay. Sino pa po yung gustong sumagot? Pwede pong sumagot. Sino po yung gustong sumagot? Wala na pong gustong sumagot. Natatakot sumagot. Okay. So, sige po, tignan natin. Kung papansinin po natin, ang Old Testament po ay nakadivide siya sa tinatawag na mga sections. So, yung unang section po dyan, yung tinatawag natin na Pentateuch. Yung pangalawa, historical books. Yung pangatlo, poetic and wisdom books. At ang panghuli ay poetic books. So, kung papansinin po natin, yung divisions na iyan, wala pong problema sa pagkakahati-hati. Pagdating sa Tanakh, maliwanag na meron din siyang 4 na divisions. Sa Protestant canon, meron din po siyang 4 divisions. So tama po yung sagot na kanina ni Kuya Sandy at ganun din naman kay Ate Joanne, na kung papansinin natin, meron kasing mga aklat na pinagsama o magkasama sila. Halimbawa na lang po, magkasama ang First Kings, Second Kings. Kukuha po ninyo, mayroon mga magkakasama na. Bakit? Dahil kasi dinivide lang iyon or sinubdivide lang iyon dahil kasi mayroon mga panahon at gustong ipakita ng mga writers, Bible writers or Bible scholars na gusto nilang patunayan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa panahon na iyon. Ibig sabihin, mayroong emphasis, tao na ang ginamit ng Panginoon para i-subdivide ito. Okay? Ngayon, kukuhanin natin, nasaan ngayon yung legality pagdating doon sa paghahati nitong mga Biblia na ito mula dito sa mga Bible scholars. So, ibig sabihin, dito po natin makikita mamaya habang tayo po ay sumusulong sa pag-aaral natin. Pero bago po tayo magsimula, hinihiling kong si Kuya Aris ang mag-pray muna para sa ating Okay po. Dalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli po, Panginoon, pinagbuklod-buklod mo kami, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, na nawa, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, para mas lalo naming maintindihan yung aming lesson sa araw na ito. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pagbibigay ng knowledge, Panginoon, higit lalo sa lahat sa aming tagapagturo ngayong araw na to, kay Pastora Tess po, at sa bawat isa po sa amin na nandito. Panginoon, nawa, gamitin mo kami, Panginoon, upang mas mapalaganap ang inyong dakilang salita. Ang lahat ng papuri ay sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. 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 Okay. So, balikan natin. Meron kasing mga aklat na pwedeng pagsamahin na lamang siya, lalo na kung ang sumulat ay isa lamang. So, ibig sabihin, ganoon ang ginawa noong mga unang manunulat. So, ibig sabihin, habang tumatagal, hindi ba, ayokong tawag dito, yung ilabas yung usap natin pagdating dito sa tinatawag na bibliology. Dahil kasi meron tayong subject, yung Pentecostal theology, doon kasi i-discuss itong sinasabi ko. Ayokong ilagpas ang turo ko pagdating diyan. Pero mas magandang magbigay lang ako ng bird's eye view pagdating sa kung paano ba ang lumang tipan. So, doon ako sasagot at doon natin ilalagay yung discussion natin. Hindi ako lalagpas pa roon sa ibang
impormasyon tungkol sa bibliology dahil nakapasok ito, ulitin ko, sa Pentecostal theology na subject. So, ang lumang tipan, siya ay nakadivide into 4 sections. Yung una, yung Pentateuch o tinatawag natin na Torah. Ibig sabihin, sa Islam o kaya sa Hebrew word, ginagamit nila yung salitang Torah. Kaya kapag sinabing Torah sa kanila, iyon ay Pentateuch. Ibig sabihin, 5 books. Okay? Kaya nga yung Penta, iyon ay isang Greek word na ang ibig sabihin ay 5. So, 5 books. Kaya kung papansinin natin, ano-ano yung mga nasa Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi ganyan, this which describe creation, the patriarchs, the exodus from the Egypt, and the giving of the law, and the wandering in the wilderness. So, ibig sabihin, itong 5 aklat na ito, ang laman o yung pinag-uusapan pagdating sa Pentateuch ay tungkol nga saan? Sa creation, sa patriarchs, ibig sabihin, doon sa mga forefathers, yung father ng ating faith, yung father ng, ibig sabihin, yung pinanggalingan kung bakit tayo mayroong pananampalataya, mayroong pagsunod, bakit mayroon tayong tinatawag na Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, yung mga iyon. Yung pag-alis sa Egypt, o yung pagpasok at saka yung pag-alis sa Egypt, yung pagbigay ng kautusan, at saka yung wandering ng mga Israelita sa wilderness o dito sa lupang pangako. So, ibig sabihin, itong 5 aklat na ito, iyon ang common na laman. Kaya nga, kinluster siya, pinagsama-sama siya, dahil kasi ang content nitong mga aklat na ito ay halos iisa or yung tinatawag natin na sequel. Ano yung ibig sabihin ng sequel? Yung mga karugtong ng mga istorya. Halimbawa, gamitin natin, halimbawa, hindi ba meron tayong panoorin sa TV yung Encantadia? Nung una, sino yung mga original na Encantadia? Alam niyo kung sino yun. Kung kayo ay kapuso, di ba? Alam niyo yung mga palabas na yon. Pagkatapos nito, hindi ba ni-revive nila ang Encantadia? So, ibig sabihin, nagkaroon ito ng sequel. Dito sa sequel, lumalabas ngayon kung sino na yung mga anak nila nitong yung 5, tawag dito, yung 5 magkakapatid, inilabas na yung anak. So, ibig sabihin, yung sequel, yung Eteria ay sequel ng Encantadia. So, ibig sabihin, kung babalikan natin ulit itong Pentateuch, lumalabas ngayon na itong mga aklat na kasama dito sa Pentateuch ay mga sequel siya at ipinakikita yung istorya kung papaano ang nangyari sa ating mga father of faith. Okay? Mula doon sa creation hanggang doon sa lumabas yung ating father of faith. Pagdating dito sa historical books, okay? So sabing ganyan, books like Joshua, Judges, Samuel, pansinin niyo nakalagay dito Kings, nakalagay dito Chronicles. Hindi sinabing First Kings, hindi sinabing First Chronicles, Second Chronicles, or whatsoever. So ibig sabihin, makikita natin na pagdating talaga dito sa Jewish counts sa Biblia, hindi nila pinaghiwa-hiwalay ito. Kita nyo ha? Bakit? Kasi yung istorya, sunod-sunod lang siya. Sequel lang siya. Ibig sabihin, ang naghimay or yung naghiwalay nung First Kings sa First Chronicles, Second Chronicles, ibig sabihin, mga Bible scholars na ang naghiwa-hiwalay nito. So, ibig sabihin, ito yung mga taong nagpakadalubhasa pagdating sa Biblia nung unang panahon. Kaya inihiwalay na nila yung First Kings at saka yung Second Kings, yung First Chronicles at saka itong mga kasama na ito. So ano yung mga historical books na ito? Aside from Chronicles, we have Ezra, Nehemiah, and Esther. So ano ang content nitong mga aklat na ito sa historical books? Ang sabing ganyan, these books narrate the history of Israel from their entry into Canaan to the post-exilic period. So ibig sabihin, itong aklat na ito, kinukwento
ng Joshua, Judges, Samuel, Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther, kinukwento nila ang istorya ng Israelita nung sila ay pumasok sa Kanaan hanggang sa kanilang tawag dito during their wanderings in the wilderness to the promised land. Kaya makikita natin dito ngayon na istorya siya. Pero kumpara dito sa ating Pentateuch, ibig sabihin ang content ng Pentateuch simula sa creation hanggang dito sa pagbibigay ng batas, hanggang sa sila ay bumaba na at sila ay maglakad dito sa wilderness, papunta na sila sa Kanaan. Samantalang dito sa historical books, ang sabi ngayon yung istorya ng Israelita nung sila ay pumasok na sa Kanaan hanggang sa makalagpas na sila dito sa lugar ng Kanaan. Kaya kung papansinin natin, mayroon siyang sunod-sunod na istorya. At yung mga aklat na ito, ibig sabihin, ganoon ang paraan ng kanilang paghiwa-hiwalay at pagsama-sama ng mga aklat. Ibig sabihin kung ano ang sinasabi. Kaya kapag gusto nating tignan ang tungkol sa istorya ng Israelita, hanapin natin ang historical books sa Lumang Tipan. Pag ang gusto natin tignan ay patungkol doon sa bago pumasok o nakapasok ang mga Israelita pagdating sa wilderness, ibig sabihin pupunta tayo dito sa Pentateuch. Ibig sabihin tayo, pagdating dito sa content ng mga aklat na ito, kapag naiintindihan natin kung ano ang Pentateuch, ano ang historical books, madali nating balikan yung Biblia dahil mayroon na tayong information pagdating sa Pentateuch, historical books, at sa iba pa. So kapag pinag-usapan natin ang poetic and wisdom books, ang sabing ganyan, these are the books such as Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. So ano ang content nito? Sabing ganyan, which explore themes of human suffering, praises, practical wisdom, and love. So, maliwanag ngayon na makikita natin, ulitin natin, no? Kapag ang hinahanap natin ay patungkol sa human suffering, paghihirap ng tao, yung papuri sa Diyos, yung practical wisdom, at saka yung love, yung great love, ibig sabihin, punta tayo sa poetic and wisdom books. So makikita natin ngayon, ibig sabihin pantulong sa atin ito para alam natin yung mga aklat na pupuntahan natin pagdating sa Lumang Tipan. Paliwanag po yan, ha? And then meron tayong tinatawag na prophetic books. Sa prophetic books, ibig sabihin, pinagsama na dyan yung major prophets at saka yung minor prophets. Okay? So ibig sabihin, pinag-isa. Ulitin ko. Kaya makikita natin ngayon na 24 lang ang Hebrew content or Hebrew or Jewish counts doon sa tawag dito sa Protestant books. Nakita ninyo, ha? Dito sa presentation ipinakita kung paanong nagsama yung isang aklat dahil kasi makikita natin kung ano ang pinaka-focus or yung content o yung theme ng mga aklat. Kaya dito sa major prophets meron tayong si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. So meron tayong 4. Kaya pag pinag-usapan natin ang major prophets o yung major prophetic books, eto na siya, yung 4. Pero pag pinag-usapan natin ang minor prophets, meron tayong Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Kaya nga ang tanong, ano ang content? Okay? Ano ang focus? Ano ang sinasabi ng mga prophetic books? So sabi ganyan, they delivered God's messages to Israel, often calling for repentance, foretelling future events, and offering hope. So ibig sabihin, ang lahat ng prophetic books natin, ang content nito ay patungkol doon sa mensahe ng Diyos direkta sa bansang Israel. Ulitin ko, mensahe ng Diyos direkta sa bansang Israel.
Ginamit ng Panginoon itong mga propeta na ito para yung mensahe ng Panginoon ay ipaabot sa tao. Okay? At iyang mga tao din naman na yan, ang ginamit ng Panginoon para nang sa ganon, yung offering ng mga tao, specifically, ang mga Israelita, ay umabot sa Diyos. So nakikita po natin ha, bukod pa doon, ibig sabihin ang content ng prophetic books, ang sabing ganyan, ito ay panawagan ng Diyos sa mga tao para sila ay magsisi. So ibig sabihin, lahat ng mga propeta na iyan, ang mensahe nila palagi sa bansang Israel ay ang panawagan ng Diyos sa bansang Israel para sa pagsisisi. At bukod pa doon, ibig sabihin, ang mga propeta na ito, major man siya or minor, ay mayroong konteksto ng kanyang mensahe para sa mga bagay na darating o yung tinatawag nating future events. So, bukod pa roon, ang lahat ng propeta na ito ay ginamit ng Panginoon para yung mensahe ng Panginoon ipaabot sa mga tao na mayroong pag-asa ang tao pagdating sa kaligtasan. Okay? Kaya maliwanag ang pinakikita ng Biblia. Sa 4 na divisions na ito, maliwanag ang pagkakalatag ng Biblia natin kung ano yung nilalaman. Sa lumang tipan pa lang yan. Okay? Sa lumang tipan. Kaya kung papansinin natin, balikan ko ulit yung tanong ko kanina, bakit 24 lang? No? 24 lang, yung tinatawag na Hebrew counts. Samantalang ang Protestant divisions ay nagpapakita, books ay nagpapakita ng 39. Uulitin ko, kasi mayroong mga aklat na pinagsama lang pagdating sa Hebrew counts kasi pareho din naman ng tema yung ipinakikita roon. Pareho rin naman ng mensahe ang binibigay ng Diyos doon. Kaya lamang mas kapag kinuha nga naman natin yung buo o kaya pinaghiwalay natin, mayroong specific na mensahe ang Panginoon dito sa first book at mayroong another specific word ang Diyos dito sa second book. Pero siya ay sequel. Ibig sabihin, karugtong. Parang yung 1 Corinthians at saka yung 2 Corinthians. Yung 1 John hanggang 3 John. Kuha po natin ha. So, ibig sabihin sa New Testament, meron din chinap into 3, meron chinap into 2. So, meron tayong ganon. Kaya, ibig sabihin, papasok talaga na yung kasulatan ay mayroon lamang 24 counts sa Hebrew at 39 sa Pentecost sa Protestant division of books. Kaya kung papansinin natin, pag-uusapan natin yung tungkol sa lumang tipan, ang sabing ganyan, ang pag-unawa sa lumang tipan ay napakahalaga upang lubos na maunawaan ang bagong tipan. Sapagkat ito ang nagbibigay ng makasaysayan, theological, at kultural na konteksto para sa pagdating ni Hesukristo. So, ibig sabihin maliwanag. Kung papansinin natin lahat yung tinatawag na focus o yung itinuturo ng mga aklat na ito sa lumang tipan, iisa ang tema na pinakikita. Ano iyon? Yung makasaysayang pagkilos ng Diyos sa bansang Israel. Pangalawa, ipinakikita kung papaanong nagpapakita ng mga himala ang Panginoon, yung kanyang pagiging Diyos sa kasaysayan ng tao. At ang panghuli, makikita natin kung papaanong kumilos ang Panginoon pagdating sa kultura ng Hudaismo na mai-introduce ang pagdating ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi sa kanilang kultura, dahil ang paniniwala nila manggagaling manggagaling ang Panginoong Hesus kay Haring David, kaya ang konteksto nila, ang isip nila, ang bababa na tagapagligtas ay hari din, nakapareho ni Haring David. Pero dito ipinakita na mayroong, ibig sabihin, mayroong espiritual na pagpapahayag ang Panginoon o ang Diyos
pagdating sa tinatawag natin na konteksto ng kaligtasan. Okay? So, ibig sabihin, mayroong tinatawag na spiritual manifestation ang Panginoon para maipakita yung tinatawag na kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa tao. Papo ninyo ha, mayroong spiritual manifestation na ginagawa o ginawa ang Diyos para pagdating sa kaligtasan ng tao. So, ibig sabihin, sa kanilang kultura, sa pagbaba ng Panginoong Hesus, may binasag na kultura ang ating Diyos. Dahil hindi ang kultura ng Hudaismo ang magiging paraan ng kaligtasan, kundi ang magiging paraan ng kaligtasan ng Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya. Di ba? Anong sabi ganyan sa Ephesians chapter 3? Hindi sa mabubuting gawa maliligtas ang tao, kundi sa kahabagan at biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, importanteng maipakita o ipinakikita rito sa lumang tipan yung paggamit ng kultura, pero itong kultura na ito ay binasag din mismo sa pagbaba ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya hindi ang kultura, hindi ang relihiyon ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos or yung grace ng Panginoon. Okay? Kaya sa English, sabi nga niyan, understanding the Old Testament is crucial for comprehending the New Testament as it provides the historical, theological, and cultural context for the coming of Jesus Christ. So in English lang po yung una kanina. So sabi dito, mahalagang sa pag-aaral natin ng Biblia, dahil pinag-uusapan natin ang tawag dito, ang lumang tipan, at kailangan natin aralin, siyasatin ang lumang tipan, kailangan natin pag-usapan ang pagkabuo ng tinatawag na Old Testament. Sabi pong ganyan, pag-usapan natin ang salitang canonicity. Okay? So, ang canonicity po, ang sabing ganyan, ito ay mahirap po kasing Tagalogin ang canonicity. Wala pong salitang Tagalog ang canonicity. Okay? So, sisikapin ko lang pong Tagalogin ang salita na yan kasi ang canonicity po ay salitang ginagamit talaga sa Bible School, kaya dito lang ninyo mauunawaan ang salita na yan. So, pag sinabing canonicity, sabi niyan, ito ay tumutukoy sa pagkilala. Take note ha, pagkilala. Ito po, pagkilala at pagtanggap sa isang aklat bilang bahagi ng opisyal at otoritatibong kasulatan o canon ng Biblia. Ano pong ibig sabihin? Kuhanin po natin sa English. Medyo mas madali po nating makuha kung ito ay nakasalin sa English. The process of measuring the authenticity and infallibility of a book. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan po natin ang salitang canonicity, ito po ay isang proseso. Okay po? Proseso ng ano? Proseso po ito ng pagsukat ng isang aklat doon sa, pag sinabi po natin kasing authentic, totoo. Pag sinabing authentic, totoo yun, tunay. And infallibility, pag sinabing infallibility, ibig sabihin, wala siyang kamalian. Walang mali. Okay? Ng isang aklat. Ulitin ko po, ito ay isang proseso ng pagsukat. Take note ha, pagsukat ng isang aklat ng pagiging totoo nito at pagiging tama. So, ibig sabihin, ang canonicity, ito, tinitignan niya kung gaano katotoo at walang mali yung isang aklat. So, ibig sabihin, saan po ba ginagamit ang canonicity? Ibig sabihin, iyan po ay ginagamit sa Biblia. Kaya dito natin makikita yung katotohanan pagdating sa Biblia. Bakit? Dahil mismong ang mga tao, idinaan at pinroseso ang Biblia natin ayon sa pagiging totoo nito at tama. Parang ang hirap yatang tignan kung gaano katotoo at tama yung ating mga Biblia. Kaya nga ang tanong ko sa inyo nung nakaraan, paano niyong malalaman na yung hawak na inyong mga Biblia ay inspired by God?
Kahit sunugin niyo po ngayon yung Biblia ninyo, masusunog po yan. Itapon po ninyo sa area yan, pagbagsak niyan. Ano yan, luray-luray or it will disperse lalo na kapag ang pressure ng pagkabagsak niya ay matindi. Kaya nga ang tanong, gaano natin pinaniniwalaan ngayon na yung mga Bibliang ginagamit natin is actually inspired by God? How can we know that our Bible is said to be God-breathed? Diba? So, paano natin masasagot ngayon yun? Lalo na papaano kung ang makakausap mo rito ay mga atheist. Sasabihin nila, sulat tao lang yan. Di po ba? Sasabihin yan, sulat tao lang yan. So how will you know that your Bible is said to be authentic and infallible? Paano natin masasabi na yung ating mga Biblia ay totoo at walang mali? Di po ba? So, kaya kailangan po natin pag-usapan yung tinatawag na canonicity. Kaya sa isang mas malinaw na paliwanag, ang salitang canon ay mula sa Griegong salitang canon din. Ibig sabihin, kaya nga sabi ko sa inyo, walang Tagalog yung salitang canonicity. At yung word na canon, wala siyang katumbas sa Tagalog. Pero kung titignan natin, ang canon ay parang ruler. Bakit ruler? Panukat. Okay? Ang canon ay isang parang ruler. Huwag niyong isipin, yung canon, yung camera. Canon, camera. Hindi po ganun yun. Mayroon po siyang talagang pinanggalingan yung salita na yon. Kaya ang canonicity ay ang proseso at pamantayan kung paano natukoy kung alin sa mga aklat ang tunay na kinasihan ng Diyos at dapat isama sa Biblia. So, ibig sabihin, itong mga Bible scholars na ito, sila ang sumukat ng Biblia, sila ang nagproseso sa Biblia para mabuo ang isang Biblia. So, makikita natin ang isang canon ay mayroon 66 books. Okay po ha? One canon is equivalent to 66 books. Kaya kung kukuhanin natin para madali po nating makabisa, ilan ba ang laman ng Biblia natin? O mayroon tayong 39 books sa Old Testament. O 3 times 9, 27. Tama po ba? So 27 po yung New Testament. Sige po, bilangin ninyo para mapatunayan po ninyo yung sinasabi ko. 3 times 9, 27 po yung New Testament. So, ibig sabihin, it comprises of, the Bible is comprising of 66 books. So, ibig sabihin, kaya kapag yung hawak mong Biblia, mayroong apocryphal book, aba, medyo parang delikado siya. Di po ba? Dahil sa canonicity, dapat 66 books lang. Dahil one canon is equivalent to 66 books. Kaya alin ang tama? Kasi when we say canonicity, it is the process of measuring a book in its infallibility and ano na yung isang sinabi ko? Infallibility, nakalimutan ko na. Sorry po, lola na. Authenticity. Di po ba? Infallibility and authenticity. Kaya makikita natin ngayon, ito yung isang batayan natin para masabi natin yung hawak natin na Bible, yung una, this is composed of 66 books. Pero kapag nakakita po kayo ng 72 books, wag niyo pong i-condemn yung may hawak ha. Baka po hindi ninyo iyon madala sa Panginoon dahil kasi inanom na ninyo kaagad. Kaya ang tanong, sino ang may hawak ng 72 books ang Bible? O sino po? Sabihin ko sa inyo? Katolik po. Yes, tama si Ate Joanne, Sister Joanne. Ang Catholic ang may hawak ng 72 books. Bakit? Dahil ang mga Bible nila ay mayroong ang tawag dito,
Deutero Canonico, meron silang ganon. Meron silang ah sino na ba to? Yung secretary ni Jeremiah. So, ibig sabihin, meron silang extrang 6 books. Pero ang tanong, papaano bang ginawa ng mga Bible scholars para talagang ma-identify kung yung aklat na iyon ay pwedeng isama sa Bible? Paano po nilang in-identify? Una, hindi ko po sinama dito iyon dahil kasi turo na po iyon pagdating sa Pentecostal theology. Ano po? Kaya hindi ko siya sinama. Pero bibigyan ko kayo ng bird's eye view para nang sa ganon, alam ninyo yung pagdating sa Lumang Tipan. Kasi sa Lumang Tipan, ang isa pong batayan para maipasok dito sa canonicity ay yung it was endorsed. Meaning to say, the book must be endorsed by the prophets. Bakit? Because they have the actual confrontation with the voice of God. Bakit? Sila kasi dinadaluyan ng mensahe ng Panginoon. Direktang tawag dito, kinakausap ng Panginoon. Diba? Kaya papaano bang umabot sa sangkatauhan yung Word of God doon sa Lumang Tipan? Hindi ba sa pamagitan ng mga propeta? Kaya ang Lumang Tipan ay kinakailangang endorsed and witnessed by the prophets yung existence or manifestation ng Diyos sa kanila. Hindi ba? Papaano bang nakipag-usap si Moises sa Panginoon? Papaano bang nakipag-usap si Abraham sa Panginoon? Papaano bang nakipag-usap si Jeremias sa Panginoon, sa Isaiah, lahat ng mga propeta na ito? Papaano bang nakipag-usap? Ibig sabihin, mayroon silang encounter sa Panginoon. Tama po ba? Mayroon silang mga personal encounter sa Panginoon. Kaya sa Lumang Tipan, ibig sabihin maliwanag na talagang yung Word of God, yung divine Word of God, ay naibigay sa kanila. Bakit? Lahat sila, meron silang personal encounter sa Panginoon. Kaya iyon po ang matindi roon at kung bakit nasama yung kanilang panulat pagdating sa kasulatan. Because they had their personal encounter with God. So, it is not only with God, but even to the angel of the Lord or angel of God. Pero, marami po ang nagpapatunay, it is not only the Bible that testifies, but even yung study ng mga Bible scholars ang nagpapatunay na mayroong early manifestation ang Panginoon sa Lumang Tipan. Hindi ba? Katulad halimbawa, nung naglakbay ang mga Israelita sa ilang, hindi ba sinamahan sila ng haliging apoy? Sinamahan sila ng cloud. Di ba? Anong sabing ganyan ng Biblia? Anong sabing ganyan ni Pablo dito sa Korinto? Hindi ba si Pablo dito sa Korinto, sinabi niya na yung clouds na iyon at saka yung pillars of fire ay manifestation ng Son of God sa Lumang Tipan. So, ibig sabihin, mayroon ng tinatawag na theophany. Ano yung theophany? Manifestation of God in an image. So, ibig sabihin, nagpapakita na, sinasamahan na ng Diyos ang sangkatauhan nung unang panahon sa pamagitan ng mga imahe, tulad nga ng haliging apoy at saka ng clouds. Nung hampasin ni Moses yung bato at nabiyak ang bato at tinawag nung time na yon yung bato na yon at paglabas ng tubig mula doon sa bato, tinawag iyon ng Mara. Dahil nung hinampas ni Moises yung bato, punong-puno ng pait yung kanyang kalooban dahil sa ginagawa ng mga Israelita. So, ibig sabihin, anong sabi ni Pablo pagdating doon? Sabing ganyan ni Pablo, yung tubig na nagmula doon sa bato ay manifestation ulit ng Diyos. Kaya ang Israelita sa Lumang Tipan, mayroon na silang mga personal encounter sa manifestation ng Panginoon. Ang tawag doon ay theophany. Okay?
Ibig sabihin, nagpapakita na ang Panginoong Hesus sa kanila, hindi lang identified yung kanyang pangalan na siya ay si Christ. Bakit? Yung kanyang pangalan na Christ ay nag-exist lang sa bagong tipan. Pero before, nandoon na siya. Hindi nga lang siya nagpapakilala. Okay? Kaya yung mga aklat, sabing ganyan, ay pwede lamang ma-consider doon sa tinatawag natin na kasulatan once that person, chosen people or chosen person had experienced. Okay? Had experienced God. So maliwanag po. Kaya iyon ang mga basihan kung paanong napapasok ang isang kasulatan sa canon. Kaya sabing ganyan, the canon of scripture refers to the authoritative collection of books recognized by divinely inspired and thus forming the sacred text of a religious tradition. The process of canonization was gradual and organic, taking place over many centuries. So, ibig sabihin, hindi ganoon kadali yung pagbuo. Ano po? Hindi ganoon kadali ang pagbuo nitong kasulatan na ito. Bakit? Kasi sabing ganyan, kinakailangan ang proseso ng canonization nitong mga aklat na ito ay dahan-dahan. Hindi siya mabilis. At sabing ganyan, organic. Pag sinabi nating organic ang isang proseso, ibig sabihin natural. Okay? Natural. So, ibig sabihin, dito sa pagsala ng mga Bible scholars sa pagbuo nitong mga aklat na ito, ibig sabihin organic siya, natural. Walang chemicals, kumbaga sa pagkain, walang chemicals, walang halo, kundi ito ay puro. Ibig sabihin, purong karanasan ng mga propeta sa Diyos. Ang tanong ko lang, kayo ba ay mayroong purong karanasan kay Lord? Kung ang Biblia noon, dapat ito ay, ang sumulat nito ay mayroong purong karanasan sa Panginoon. Ang tanong ko lang, ngayon ba mayroon pa kayong purong karanasan sa Diyos? Halo na. Halo ni boss. Di ba? Kaya nga ang tanong ulit, yung Biblia bang ginagamit mo? May puro ka bang karanasan dyan sa Diyos? Di ba? So mga kaisipan na tignan natin, meron ba tayong karanasan dito? At ang tanong, iyon nga bang Bibliang hawak natin? Yung inspired? Yes. So iyan po yung mga bagay na makikita natin dito. So ibig sabihin, bakit po ang lumang tipan, it takes over many centuries. Totoo po yun. Alam niyo po kung bakit? Kailan po ito nabuo? Hindi ba sabing ganyan, meron mga kasulatan na nabuo before the coming of Christ. Tama po ba? So, ibig sabihin, mayroong hula yung mga Bible scholars na nung panahon na tahimik ang Diyos. Alam niyo ba kung kailan tahimik ang Diyos? Kailan naging tahimik ang Diyos? Oh, alam niyo po ba kung kailan naging tahimik ang Diyos? Ibig sabihin, hindi siya nagbigay ng mensahe. Isa ulit tanong yan. Kailan po nangyari iyon? Tandaan po natin ang Panginoon, naging tahimik siya sa pagitan po ng lumang tipan at ng bagong tipan. Bakit po ninyo o bakit ko po nasabi na naging tahimik ang Diyos sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan? It takes 600 years before the continuation of writings. Ibig sabihin, after 600 years, dun lang ulit nagsimula ang pagsulat ng bagong tipan. Bakit? Kasi iyon yung proseso at plano ng Panginoon na siya ay bababa. Kaya ang galing ng Panginoon ang galing ng plano. Ibig sabihin, makikita natin kung papaanong yung timing ng Panginoon pagdating sa sangkatauhan. Bakit? Planado talaga ng God the Father, God the Son, and even the Holy Spirit yung pagbuo
ng lahat ng mga bagay na ito. Yun ang nakaka-amaze sa kanila. Kaya doon sa 600 years na iyon, diyan lalabas ngayon sila Tobias, okay, si Susana, doon sumikat yung secretary ni Jeremias, si Maccabees, si Macabeo. So doon lumabas iyan sa panahon ng tahimik ang Diyos. Ibig sabihin, hindi nagbigay ng mensahe ang Panginoon sa sangkatauhan nung time na iyon. Kaya po pwede bang maging writer ng Lumang Tipan itong pitong aklat na ito? Hindi. Hindi sila po pwede talagang isama doon sa tinatawag natin na canonicity. Bakit? Kasi tahimik ang Diyos nung time nung sila ay sumikat sa sangkatauhan. Okay? Kung titignan ninyo ang kasaysayan ni Macabeo, si Macabeo yung secretary ni Jeremias. So, nung panahon ni Macabeo, ibig sabihin, isa sa mga pinasikat niya ay yung Christmas light. Siya pala yun. Kaya nga ang tanong, pagka ba Pasko, kailangan natin maglagay ng Christmas light? Hindi. Pero maganda din. Ang tanong ko lang, pagka Pasko ba, kailangan natin magkabit ng Christmas light? Ano ba yung pinakikita ng Christmas light para sa atin? Ano ba yung theological significance ng Christmas light sa atin? Dapat ba tayong naglalagay ng Christmas light? Parang ano ba yung favorite? O, isang tanong. Isang matalinong tanong. Ano sa Si Macabeo po, nung time na iyon, dahil alam natin kung paano ang kilos ng mga Palestino pagdating sa Israelita. Ibig sabihin, noon pa man panahon na yon, magkalaban na sila. Kaya iyang Hamas na yan at saka ang mga yung grupo ni Netanyahu, talagang hindi magkakabati yan. Bakit? Noon pa man magkalaban na sila. Kaya hindi na sila magkakasundo. Bakit? Nakahula na yan eh. Ibig sabihin, mayroon ng mga mga palatandaan yan pagdating talaga sa tinatawag na huling panahon. So, ibig sabihin, anong gustong ipakita rito? Nung panahon ni Macabeo, malalaman nila na yung bahay, may-ari ng bahay, ay kakampi nila. Kasi nung panahon na yon, magkalaban na nga din ang Israelita at saka ang mga Pilisteo. So, anong ginagawa nitong mga kasamahan ng mga tao ng Diyos? So, ibig sabihin, pagka dumaan sila sa harap bahay nung panahon na yon, kapag may nakita silang nakabukas na sulok, ibig sabihin, kakampi. Okay? Ibig sabihin, kakampi. Kapag ang dinaanan nila na bahay, walang sulo, ibig sabihin, hindi iyon kakampi. Kaya sila, nung panahon na mayroong alitan sa pagitan ng mga Pilisteo at saka ng bansang Israel, ibig sabihin, kaya nilang humingi ng tulong doon sa mga kapwa Israelita dahil ang palatandaan, mayroong sulong nakabukas sa harap bahay nila. At hindi po pwedeng December ipinanganak si Jesus Christ. Hindi po pwede. Bakit? Bakit hindi po pwede? Ayon sa ibang Bible scholars, sinasabi nila na possible na mahal na araw din ipinanganak, ipinanganak ang Panginoong Hesus. Possible na mahal na araw din ipinanganak ang Panginoong Hesus. Tandaan natin na ang kalendaryo natin ay hindi kapareho ng kalendaryo ng Israel. Bakit? 10 buwan lang sila. Tayo ay 12. So talagang magbabago talaga yung month kung kailan ang mahal na araw sa kanila. Dahil 10 buwan lang sila at tayo ay 12. So doon pa lang makita na. Okay? So mayroong mga ganong bagay tayong mga dapat i-consider. Importante yung tinatawag na
encounter ng tao sa Diyos para yung sulatin mo ay makasama dito. Bakit? Sa mga susunod makikita natin. So, let us try to have the canon and inspiration of the scripture. Ito ngayon, yung Old Testament canon for Judaism, the Hebrew Bible or the Tanakh was largely settled by the 1st century AD. So, ibig sabihin, 1st century AD, after Anno Domini. Ibig sabihin, nakarating na si Kristo. Okay? 1 year nakarating na si Kristo. Ibig sabihin, ipinanganak na. Okay? Ulitin ko ha, yung Old Testament canon daw, ibig sabihin, nabuo ang Old Testament canon, 1 taon na ipanganak na si Kristo. Yung 1 Anno Domini. Ayun nga 1st century AD ang nakalagay. For Christians, the Old Testament canon largely calls said around the books accepted by the Jewish community. Though different Christian traditions have varying numbers of books, as mentioned doon sa naunang diniscuss natin, and exclusion of the Apocrypha or Deuterocanonical books. Alin yung Deuterocanonical books? Yung sinasabi ko nga, yung kasama yung kay Tobias, kay Maccabees, kay Susana, iyon, pagka sinabing Deuterocanonical books, iyon yung 72. Okay? Iyan yung libro o yung Biblia ng mga Katoliko. Okay? Kaya, ibig sabihin, hindi pumasa yung 6 na libro na isinama dito sa 66. Bakit? Dahil nung tignan ito ng mga Bible scholars, nakita na sila Macabeo, sila Tobias, wala silang ganong encounter sa Panginoon or sa Diyos. Okay? Iyon yung dahilan kung bakit hindi siya naisama. Okay? So, isa pa rin clarification, kung papansinin natin yung ating mga Biblia, sa ibaba, meron siyang nakalagay na Septuagint. Septuagint. Ano ba ang ibig sabihin ng Septuagint? From the word septa, means 70. Septa, Greek word yun. Ang ibig sabihin, 70. So, ibig sabihin, maliwanag na ipinakikita na yung nakikita ninyo sa Biblia na LXX, na footnote sa ibaba ng Biblia natin, lalo na kung ito ay English, makikita ninyo may nakalagay doon LXS. Lalo na kung ang Biblia ninyo ay tawag dito, yung Gideons. Okay? Yung Gideons, yung Bible ninyo. O kaya yung King James Version. Makikita ninyo sa ibaba may nakalagay doon LXX. Anong ibig sabihin ng LXX na yun? 70. Ibig sabihin, yung pagkakabigay nila ng tinatawag na mga footnotes o yung tinatawag na references, ibig sabihin, iyon ay inaral ng 70 Bible scholars. So, ibig sabihin, ang Biblia po natin ay pinroseso ng 70 Bible scholars. Hindi po isang tao lang yung nag-ayos po niyan. So, ibig sabihin, talagang masusing pag-aaral, kaya tama ang sinabi. Ito ay isang organic process, natural ang pagkakaproseso ng mga Bible scholars nung ito ay kanilang isinaayos. So, ibig sabihin, sila ang nag-reject ng 6 na aklat dahil ang tawag doon ay apocryphal book or deuterocanonical book. Ibig sabihin, the writer was not inspired. Yun ang ibig sabihin nun. Was not the witness or the book was not endorsed by a prophet. So, una, si Macabeo ay sekretarya ng isang propeta. Hindi po siya propeta. So, ibig sabihin, wag magmagaling kung hindi ikaw yun. Po ha? Wag nagmamagaling. Baka nagfeeling magaling si Macabeo, kaya pilit pinapasok yung kanyang panulat sa Biblia. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat nating matutunan. Kapag hindi para sa iyo, hindi sa iyo. Pero pagka sa iyo,
Sino man ang humadlang sa iyo, ang Diyos ang magpapatuloy ng mga bagay na ginagawa mo. Yun lang yun. Iyon yung aral doon. Kaya yung apocryphal book, hindi iyon tinanggap ng mga translators. Hindi iyon tinanggap ng mga Bible scholars because their books were not inspired by God. Okay? So, lipat tayo. Ibig sabihin, mayroong criteria. Ito yung criteria nila sa inclusion. Okay? Anong ibig sabihin? Ito yung mga panuntunan ng mga Bible scholars kung paanong sinasama ito sa Lumang Tipan. Sabi ganyan, divine inspiration. Belief that the text was divinely breathed out by God. Ito'y hiningahan ng Diyos. So, ibig sabihin, oo, tao ang sumulat. Okay? Pero anong sabing ganyan ng Biblia? Breathed out by God. Ibig sabihin, hiningahan. Mamaya po, ipapaliwanag ko yung hiningahan na yan. Ituloy muna po natin to. Sabing ganyan, pangalawa, apostolic or prophetic origin. Bakit nakalagay doon apostolic? Yung apostolic para sa bagong tipan. Ibig sabihin, yung bagong tipan, para siya ma-endorso, na maisama sa bagong tipan, kinakailangan apostol ang nagsulat at apostol, mayroon siyang witness sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. So, if the writings are not written and endorsed and witnessed by an apostle or a prophet, ibig sabihin, hindi iyon tinatanggap ng mga Bible scholars. So, association with prophet and apostles yun, pagka sinabing apostolic and prophetic origin. Letter C, sabing ganyan, orthodoxy. Consistency with established theological beliefs. Ibig sabihin, kahit pagbali-baligtarin po natin ang lumang tipan at saka ang bagong tipan, sa lumang tipan, mayroon siyang tinutukoy. Sa lumang tipan, mayroon siyang tinutukoy. Sino ang tinutukoy niya? Mesias, the coming of the Messiah. Iyon ang tinutukoy ng lumang tipan. Sa umpisa pa lang, sa Genesis pa lang, noong mag-asala ang tao, ang sabing ganyan, mayroong dudurog sa ulo ng ahas. Sa lumang tipan, di po ba? Sa Genesis chapter 2, mayroong dudurog sa ulo ng ahas nung ipinakita yung creation of man. Mayroong dudurog sa ulo ng ahas. Dahil ang dudurog na yon ay yung may kapangyarihan na mandurog talaga ng ulo ng ahas. So, ibig sabihin, sino ang tinutukoy doon na dudurog ng ulo ng ahas? Sino ang pwedeng makasira sa gawa ng kaaway? O ni Satanas? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, sa Genesis pa lang, mayroon ng tinutukoy na pwedeng magpabagsak sa gawa ng kaaway. Kaya maliwanag, Genesis pa lang, tinutukoy na ang Panginoong Hesus. Hindi nga direktang sinabi na ang Panginoong Hesus yon. Pero sino ba ang luluhod? Di ba sabi ganyan, ang lahat ay luluhod at magsasabi na siya ay Panginoon. Diba? So maliwanag, ibig sabihin, lumang tipan pa lang ang tinutukoy o ang kabuang tinutukoy na ito na dudurog doon sa ulo ng ahas ay walang iba kundi yung Mesias na hinihula na ng mga propeta. So ibig sabihin, sino ngayon ito? Yung tinutukoy nila, yung God the Son. And pagdating sa bagong tipan, ibig sabihin maliwanag na yung Mesias ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, take note ha, ako po ay isang teacher, professional teacher. Ako po ay professor. Professor po ako dito sa university po dito sa Bataan. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay gumawa, you will ask students to write a particular composition, ibig sabihin, sige, magsulat ka nga ng tungkol sa magulang mo. O kaya, para pare-pareho, sumulat ka nga, kung halimbawa kayo ay pasusulatin ko ngayon, sige nga, magsulat kayo
ng isang sulatin patungkol sa akin bilang teacher, of course, you have the same person to discuss. Pero ang tanong, pare-pareho kaya kayo ng magiging tingin sa pagsulat para sa akin? Hindi. Hindi po, hindi ba? Maaaring ang tingin ninyo sa akin, napakabait ko at anghel na anghel ako. Maaaring yung iba, ganun ang tingin. Pero yung iba sa inyo, maaaring ang tingin sa akin, ang tawag ito, strong magsalita. Hindi kayo pare-pareho ng tingin. Ibig sabihin, hindi magiging isa ang direksyon ng tingin ninyo pagdating sa akin. May iba't ibang anggulo kayo ng tinitignan para sa akin bilang isang guro at bilang isang tao. Pero ang Biblia, ang lumang tipan at ang bagong tipan, sequel ang New Testament. Ibig sabihin, lahat ng sinabi patungkol dito sa Panginoong Hesus, sumasagot ang New Testament. Kaya paano nating sasabihin na ang Biblia ay hindi kinasihan ng Diyos? Totoong tao ang nagsulat. Pero anong sabi? God-breathed. Diba? God-breathed. So, ibig sabihin, dito sa Orthodoxy, mayroong consistent theological beliefs na ipinakikita ang lumang tipan papunta sa bagong tipan. At ano iyon? Tinuturo ng lumang tipan ang pagdating ng Mesyas. At ang Mesyas na ito ay mayroon kakayanang magdurog ng ulo ni Satanas. Sa bagong tipan, ipinakita na ang makakatalo, okay, ang makakatalo kay Satanas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Matthew 4:4. Sa Matthew chapter 4, hindi ba ginamit ni Satanas kasulatan? Sabing ganyan, nasusulat, sabi ni Satanas. Sinagot ng Panginoong Hesus, nasusulat din. Ibig sabihin, si Satanas kaya niyang gamitin ang Biblia. Tama, mali. Sa Matthew chapter 4, Luke chapter 4, ibig sabihin, nagtunggalian matapos ang Panginoong, noong nag-ayuno ng 40 days and 40 nights ang Panginoong Hesus. Hindi ba right after nun, tinukso siya ni Satanas? Anong sabing ganyan ni Satanas? Nasusulat. Ang sagot ng Panginoong Hesus, nasusulat din. Hindi ba? Ibig sabihin, kayang tapatan ni Satanas yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Pero ano ang panlaban pa rin natin kay Satanas? Si Jesus. Kuha po ninyo, si Jesus. Kaya wala tayong pwedeng gamitin ngayon, ibig sabihin, maliwanag, consistent ang ipinakikita sa atin ng lumang tipan at saka ng bagong tipan. Kaya ang criteria para mapasama ang panulat mo sa Biblia, kinakailangan mayroong consistency with established theological beliefs. Ibig sabihin, nandoon makikita natin na matatag yung theological beliefs na ipinakikita sa atin ng Biblia. Ano iyon? Yung pananampalataya natin at pagsunod sa Panginoong Hesus. Sa lumang tipan, yung pananampalataya mo sa Panginoon at saka yung pagsunod. Sa bagong tipan, ang pananampalataya mo at pagsunod sa Panginoong Hesus. Sa bagong tipan, specific, and that is Jesus Christ. Sa lumang tipan, hindi man sinabing ang Panginoong Hesus, pero sa Diyos. Ibig sabihin yung pananampalataya natin sa Diyos at ang pagsunod natin sa Diyos. Sunod, ang sabing ganyan, widespread acceptance and use. Recognized and utilized by the community of faith. So, ibig sabihin, itong Biblia na ito, totoo naman, tanggap natin ang Biblia na ito. Tama ba? Yung kasulatan na ito, yung mensahe na ito, tanggap ito ng mga tao. Pero, hindi lang kasi kayang sundin. Tama ba? Tanggap, pero hindi kayang sundin. Alam ang Biblia, oo, pero hindi kayang basahin. Kilala ang Diyos? Sabi nila, oo, pero hindi kayang sundin. Pero dito natin makikita, hindi man tanggap ng tao ang Biblia. Pero kita natin
yung impluwensya ng binabasa natin na Biblia sa buhay natin. So, ibig sabihin, eto na, pumapasok tayo ngayon sa isang katotohanan na when we talk about inspiration of Scripture, ibig sabihin, yung inspirasyon, kasi pag sinabi nating inspirasyon, hindi ba kapag in love ka, pag in love ka sa tao, makita mo lang yan, talaga naman, ang pagsunod natin sa kanila nandoon. Tama ba? Pagka ganado ka, kapag yung inspired ka doon sa taong gusto mo. So, ibig sabihin, when we talk about inspiration, sabi ganyan, no, the concept of inspiration is central to the understanding the authority of the Bible. Ibig sabihin, kapag ka-inspired ka, yung authority ng salita ng Diyos, ibig sabihin, antindi sa'yo. Yung bang pagka-inutusan ka, yes po. Yung pagka sinabi nga, abot mo nga ito, inabot mo nga siya. Ibig sabihin, nandoon yung tinatawag na abrupt obedience. Yung kasasabi lang, kaya mong sumunod ngayon. Yung ngayon din, kaya mong sumunod sa mensaheng binibigay sa iyo. Na kapag ka nagkaroon ka ng inspirasyon sa sarili mo, sumusunod ka sa nararamdaman mo. Yung bang hindi mo masabing hindi, kundi ang kaya mo lang sabihin, yes, Lord. So, ibig sabihin, ganoon katindi yung ipinakikita sa atin ng salitang inspiration. Sa ibang salin, pagka sinabi natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 16, sabing ganyan all scripture is given by inspiration of God. Pero sa iba, ang nakalagay, all scripture is given by God breath. Yung inspiration kasi nakalagay yan sa sa NIV version, New International Version. Pero sa sinabing all scripture is God-breathed, King James Version yon. Pero magkaiba ba sila? Parehong English, pero magkaiba ba sila? Doon sa salitang inspiration at saka God-breathed. Magkaiba ba sila? Sige po, tingnan natin dito. Magkaiba ba yung salitang inspired by God or yung breath by God-breathed? Yung hininga ng Diyos? Magkaiba po ba yon o magkatulad? Ano po ang kaibahan na nakikita ninyo pagdating doon? Hello po. Pag sinabing God-breathed at saka yung inspired by God, pareho po ba yon? Hello po. Tignan nga natin tignan nga natin si Kuya Aris. Teacher ito alam ko O Kuya Aris. Magkaiba ba ang God-breathed at saka yung inspired by God? Ito po, tinitignan ko dito sa Yung God-breathed kasi, yan, King James Version. Yung inspired by God, yan ay New International Version. Malayang salin. Parang pareho yung meaning niya, pero parang mas divine pakinggan pag God-breathed. Yung para sa akin po. Totoo yun. Pagka nga naman kasi God-breathed yun, parang divine ang dating. Yung inspired parang hindi. Pero almost the same. Pero kuhanin natin, yung hininga ng Diyos. Kayo, lagay ninyo yung mga kamay ninyo sa ilong ninyo at huminga kayo. May nangyayari ba? May nangyayari ba? Tignan po ninyo, hingahan niyo yung kamay ninyo. May nangyayari ba? May mararamdaman. Lakasan po ninyo. Sige. May nangyayari ba? O sige po. Ano yung nangyari sa kamay niyo nung iyan ay hiningahan ninyo? Kuhanin natin si Kuya Ruel. Ano po ang masasabi ninyo nung hiningahan ninyo yung kamay ninyo?
Kuya Ruel. Literally po, may naramdaman kang parang init po. Tapos Okay. naramdaman mo po yung ano, yung hangin po na galing sa ilong po. Okay, sige. Correct po. Literally, mayroon naramdaman na init at naramdaman ang hangin. Okay? May naramdaman na init at may naramdaman na hangin. Sige, kuhanin natin yon. Pag sinabing inspired, sige, kuhanin naman natin si si Pastora ba? Pastora Angela ba or Sister Angela? Sagot. Dito ka. Inspired. Hindi pa Hello na-inspired. po. Inspired. What is the difference between God-breathed and inspired by God? Okay. Inspired. Oh, inspired. What's the difference between inspired by God and God-breathed? So, ulitin ko ha, pinano ko sa inyo, ano ba ang nangyari nung hiningahan mo ang daliri mo? Sabi ni Kuya Ruel, may naramdaman na init at naramdaman din yung hangin. Tama. Literally. How about inspired by God? Ganado. Oh, sige. O sige, punta tayo kay Joanne Cabanilla. Ate Joanne? Okay po, palagay ko po pareho lang silang, pareho lang po silang meaning. Pareho lang po ang ibig sabihin ng inspired and God breath. Mhm. Pareho lang sila. Opo. Oh, sige, sino ba ang hindi ko pa natawag? Si Kuya Arlan. Hello po, Pastora. Magandang gabi po. O sige, ano ang kaibahan ng inspirasyon sa Diyos at saka noong hiningahan ng Diyos? Siguro po, kung intindihin po natin mabuti, parang parehas lang po. Pero yung origin po kasi kung saan nanggaling po, yun po yung pagkakaiba. So, pag sinabi pong God-breathed, galing po mismo sa Diyos yung pinagmulan. Pagka inspired, mayroon pong guide ng isang, halimbawa po ang Holy Spirit, kaya po naisulat po itong scripture po na ito. Yun po ang Okay. pagkakaintindi. Okay. Okay, so sige po, ano natin yan ha. So kung papansinin natin, sabi rito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So this verse affirms that the entirety, yung kabuuan ng scripture, ang sabing ganyan, is referring to primarily to the Old Testament in Paul's context. Ibig sabihin, pag yung scripture kasi, ang pinag-usapan natin, ang tinutukoy niyan ay yung lumang tipan. Okay? Hindi yung Bible. Kasi kapag sinabi natin Bible, yung 66 books. Kuha po natin. Ulitin ko po ha. Dahil nung panahon ni Apostol Pablo, may Biblia na po ba? Tanong ko po, nung pong panahon ni Apostol Pablo, meron na po bang Biblia? Wala pa. Wala po. Wala pa. So, ibig sabihin, scriptures lang. Tama, mali? So, ibig sabihin, nung panahon nila Apostol Pablo, ang nag-exist doon ay ang scriptures pa lang. Dahil ayon sa history na binasa natin, na yung kabuuan ng Old Testament ay nabuo noong 180.
Awan First, century. Anno Domini. Ibig sabihin, napanganak na ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya kung papansinin natin, yung tinutukoy na scripture dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, Old Testament, hindi New Testament. Iyon po yung isang klarong dapat nating maintindihan. Literal na yung scripture diyan ay Old Testament, hindi ang New Testament. Okay po? So, sabing ganyan, the Greek word theopneustos, translated as God-breathed or inspired by God, signifies that God is the ultimate author, breathing His truth into human writers. Kaya kanina, yung sinabi ni Kuya Ruel, na mayroong naramdaman na init at saka yung hangin. Ibig sabihin, yung representation ng Holy Spirit pagdating sa tao, mayroong puwersa. Okay? Mayroong puwersa na gumagawa sa kanila, nag-i-inspire sa kanila para isulat yung mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong puwersa. Maliwanag na ipinakikita rito na sa panahon na sinusulat ito ng mga propeta, nandoon ang kilos ng Espiritu Santo. Kuha po ninyo? Kaya sa lumang tipan pa lang, makikita natin evidently yung workings na ng Holy Spirit nandoon na, hindi lang ganoon kaliwanag na ipinakikita. Pero kung kukuhanin natin dito sa God-breathed or inspired, sinabi nga rito na yung breathing His truth into human writers. Ibig sabihin, yung hininga na iyon, ibig sabihin, iyon yung mga, hindi ba pagka nagsusulat tayo, o kaya nagpipreach tayo, o kaya nagtuturo tayo, hindi ba hindi natin maintindihan bakit ganun, parang ang galing-galing mong magsalita? Bakit yung mga sinasabi mo ganun katinding, yung mga nakikinig sa iyo napapaiyak, napapapalakpak, napapataas ng kamay? Isang bagay lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nasa iyo ang inspirasyon ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, mayroong puwersang ibinibigay sa iyo ang Espiritu Santo. Tama si Kuya Arlan, yung pangunguna ng Espiritu Santo sa atin para gawin natin ang isang bagay. Sa makatuwid, noong panahon na yung mga propeta ay nagsusulat ng lumang tipan, ibig sabihin, they were moved. Okay? They were moved by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Okay? Ng inspirasyon dahil kumikilos sa kanila sa panahon ng kanilang pagsusulat ng lumang tipan. Kuha po ninyo ha? Kaya maliwanag, meron ng kilos. Kaya mayroon tayong tinatawag na different views exist regarding the mode of inspiration. Meron tayong iba't ibang paraan na makikita. Ibig sabihin, ito yung mga nakita ng mga Bible scholars pagdating doon sa pagsusulat. Ang una, yung verbal plenary inspiration, dynamic inspiration, at saka yung limited inspiration. So pag sinabing verbal plenary inspiration, this view holds that every word of Scripture is inspired by God while still acknowledging the human authors, personalities, and writing styles. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ito, yung verbal plenary inspiration, ibig sabihin, nung panahon na sinusulat nila yung lumang tipan, nandoon ang kilos ng Diyos sa kanila. Kaya habang sumusulat, ibig sabihin, hindi natin maiaalis na yung kalikasan ng taong sumulat doon ay nakahalo doon sa kanyang pagsulat. Okay? Lahat po ba dito ay Pentecostal? Kuya Sandy, Pentecostal ba kayo? Naniniwala sa kilos ng Espiritu Santo? Opo, Pastora. Sa speaking in tongues, naniniwala po ba kayo? Opo. Okay. So, Meron po kami ibig ng Holy sabihin, Spirit baptism. okay. So, ibig sabihin, dito natin makikita na sa lumang tipan pa man,
malinaw na yung kilos ng Panginoon, yung udyok ng Espiritu Santo, yung tulak ng Espiritu Santo sa kanila para isulat yung mga bagay na mensahe ng Diyos. Hindi ba? Kung ikaw ay may isang talento sa pagsusulat, lalo ng paggawa ng kanta, hindi mo naman ito basta-basta isusulat lang ng ganon. Ibig sabihin, mayroon kang tinatawag na personal na encounter sa Panginoon kung bakit mo ito nasusulat. 'Di ba? Yung ginagawa mo na ikaw ay humahayo, ibig sabihin, mayroong udyok sa iyo ang Espiritu Santo kung bakit ka humahayo. At kung bakit gano'n ka kalakas sa paghahayo dahil ibig sabihin yung udyok ng Espiritu Santo sa iyo ay nandoroon. Sa madalit sabi, kung papaanong kumikilos ang Espiritu Santo sa ating panahon ngayon, gano'n din sa lumang tipan. Kaya lang, ito ay mga piling tao pagdating sa pagsusulat. Bakit? Kasi kailangan simulan ng Panginoon yung kanyang mensahe sa sangkatauhan. Kuha. Pangalawa, dynamic inspiration emphasizes that God inspired the thoughts and concepts, allowing the human authors freedom in expressing those ideas. So, ibig sabihin, sa panahon ng pagsusulat nitong mga writers na ito, yung kaisipan, okay? Yung kaisipan at konsepto ay ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng tinatawag na kaisipan, binibigyan ng inspirasyon sila sa kanilang kaisipan at sa mga yung gusto nilang ipasok dito na karanasan pagdating sa Panginoon. And then limited inspiration suggests that inspiration applies primarily to matters of faith and doctrine, not necessarily to historical or scientific details. Pag sinabi nating limited inspiration, ibig sabihin yung binigay ng udyok ng Espiritu Santo sa mga writers na ito, ang unang ipinakikita ay yung patungkol sa kanilang pananampalataya lamang at doktrina. Kaya maliwanag kung papaanong napasok ngayon itong mga aklat na ito sa lumang tipan dahil mayroong mga konseptong ibinigay ang Panginoon sa mga sumulat nito. Okay? So, alam ko pong napakasarap ng usapan natin, napakasarap ng pag-aaral na ito, pero kailangan po nating matapos dahil 9:00 na. At dahil po dyan, hinihingian ko po kayo ng inyong mga natutunan para sa gabing ito. Simulan po natin kay Angela Roncal. Ano yung mga bagay na natutunan mo at yung para sa iyo ay nabuksan sa iyo? Dito ka. Ano ang masasabi mo sa ating aral? Yung sa ano pastor, yung sa wait lang. Yung sa 600 degrees. Wala pong sound. Naka-off po yung yung audio. Pwede ba ito? O ano po yung masasabi mo? O sige. Ate Angela, anong masasabi sa iyong mga natutunan ngayon? Yung sa may 600 years po na nag-continue siya sa bagong tipan na sinunod. Mhm. Okay. Sige po. O si Kuya Sandy, total nakabukas na yung ano nyo, Kuya Sandy. Nakita ko po dito yung sa una, yung kanina, yung kung bakit nga 24 lang yung sa Jovis na books kasi nga pinagsama-sama. At pagdating po doon sa canonicity, yung authenticity at yung infallibility ng Biblia, makikita po natin yung tanong nga po nung nakaraan kung ito bang hawak natin Biblia ay sure ka ba na legit? So dito po na nasagot sa pamamagitan po ng mga canonicity na ito. At ngayon po ako ay 100% sure. Ang hawak ko pong Biblia ay inspired ng ating Panginoon kasi 1 canon is equal to 66 books. At nalaman din po natin na yung 7 books nga na hawak ng Roman Catholic ay hindi siya, yung 7 ay hindi siya canonicity.
So napakagandang malaman din po na yung sa pagitan nga ng lumang tipan at saka bagong tipan, yung silent years na 600 years ay hindi dapat mangahas ang sinuman na mag-asta na sila ay tinawag o dapat magbigay ng mga ganyan na canonicity katulad ng nga po nila Macabeo. Nalaman ko rin po yung yung reason ng pagdating po ng ating Panginoon Jesucristo doon sa silent years na yan, na preparation pala yan na si Jesus ay darating na sa mundong ito. So napakaganda pong malaman niya. At yung sa Christmas light, kasi may Christmas light po kami pag Pasko. Yun pala yan. So maganda kasi tingnan po, Pastora, pag may Christmas light Andito Oo po kami naman. andito po kami sa pita, madilim. Sa bundok ko kami, nasa Purok 5 kami. Pagka yung aming pong Christmas light na dinonate galing kay Pastora, yung Korean missionary, maganda nga naman Okay tingnan. naman po yan. Walang problema dyan. Marami po akong natutunan, Pastora. So, hitik. Salamat po Hitik ba? Opo, salamat po sa Panginoon.